paki-follow. Ayan, para updated kayo. One of the reasons why we have yung official Facebook page ng Orbis Victus para lahat ng mga marketing collaterals nandun doon. Doon namin i-upload. Ika-grab nyo na ika-grab para makatulong sa pagbibenta, sa pagpapromote, sa pag-sponsor ng mga tao into this vertical natin. And yung sa Prime Life naman, para matulungan din yung grupo yun na ma-promote na laging prime sila. Kasi the more prime status that they would be attaining on succeeding months, mas maraming benefits sa PGI, sa marketing plan, ganun din naman ang marketing plan ng Orbis Victus natin. George, napakita mo ba kanina yung sa SM Group of Companies? Hindi ba? So other people are asking, lalo na yung medyo mga bago, yung hindi pa medyo matagal sa industriya, they're asking, ba't kailangan pa natin ito? Diba? Masaya naman na nagbebenta tayo ng easy products. Masaya naman na nagpo-promote tayo ng easy company. Okay? Malaki naman yung kinikita. Why do we need to do another vertical? Okay? If you have been in the industry for decades, hindi decades. Ibig sabihin, pag tumagal ka na ng mga tipong 20 years, 23 years, 25 years, you will realize may mga companies na nagiging stagnant. Mabagal sa simula, pioneering, pumutok, ayan, yung mga naging milyonaryo after some time, nawala ng innovation yung company. Ano nangyari? Paghina. Lalo na yung iba hindi naka-transition from traditional to digital, mano-mano pa rin. Or kung nakapag-transform man, hindi na sustain yung momentum. One of the reasons why we have this is to sustain our momentum. Habang malakas, habang pinag-uusapan, we're creating verticals. Yung tinatawag na mga vertical integration. Pansinin yung mga kakapluso kapamilya, yung mga malalaking kumpanya. Pansinin niyo yung San Miguel Corporation. Pag sinabi San Miguel, ano pumapasok sa isip niyo? Alak. Pero ang negosyo ba ng San Miguel? Alak lang. Madami. Di ba? Pag gumagawa ka ng alak, may portion doon, tinatapon, pwede pa ng pangkain ng mga animals, ng mga manok, feeds. So nagkaroon sila ng vertical na feeds. Malaking industriya yun. Ano pa ibang negosyo na San Miguel Corporation? Madami, pati Skyway, pati mga tollways, kanila. Hindi imagine, pag sinabi San Miguel, meron palang ganun. Pag pinag-usapan naman natin yung isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas na pumanang, si Henry C. Pamilyar ba kay Henry C? Pag sinabi si Henry C, una pumapasok sa isip, SM. Mall. Pag ang pinag-usapan negosyong mall, sino ang target market ng SM? Kahit sinong may pera. Tama o tama? Malaking pera, katamtamang pera, maliit na pera. Bibili ka ng tubig, pwede sa SM. Manonood ka ng sine dati, pwede sa SM. Bibili ka ng simpleng t-shirt, pwede sa SM. Mamahaling t-shirt, pwede rin sa SM. Sobrang mahal na t-shirt, sobrang mahal na sapatos, lakos, pwede rin sa SM. So lahat ng uri ng tao na may iba't ibang uri ng pera, pwede sa SM. Tama ka tama? After a few years, may binili silang bangko. Equitable PCI. Biglang change yung brand, ginawang BDO. Sino target market ng BDO? Pwede ba din yung maliit na income paminsan-minsan? Hindi pwede. Ang tinatanggap ni BDO, yung regular na income, katamtaman hanggang sa malaki. Pansinin niyo, kayo ba nasubukan niyo namang mag-loan sa BDO? Pag nasubukan niyo mag-loan sa BDO, tinanong, ano profession niyo? Networker, direct seller. Ano sasabihin ni BDO? Kayo yung mga uri ng tao na paminsan-minsan may kita. Minsan meron, minsan wala. Ibig sabihin, sa standards ng bangko, daig pa tayo ng mga ordinary empleyado na kumikita ng 50,000 naman. Kasi katwira nila, at least yung ordinary empleyado, regular. Regular na 15,000 every month meron. So kung maglo-loan nyo ng 50,000, ng 100,000, pwede namin pa-loan nyo. Ito, kita namin ito, tubo. Nagigets niyo? Pero pag nag-present kayo, hindi, networker ako sa 3 years na. Kumikita ko ng 50,000, 100,000 per month. Kita-kita. Hindi, may kita kang ganyan paminsan-minsan. May mga buwan na mataas, may mga buwan na
Mababa, may mga buwan na wala. So, ganun kababa ang tingin sa atin ito. Kaya ang tinatanggap lang nila regular na income. Tsaka yung mga kaya mag-invest na rin. Yung mga kumikita ng 100,000, ayan, 200,000. After some time, naglabas sila ng SMDC. Ito yung real estate arm nila. Ito, sino pwede bang maliit na pera dito? Dito, medyo above average income. Kung kumikita ka ng mga 50,000 pataas, ayan, aalokan mo pa. Kung kumikita ka ng 100,000 pataas, ayan, meron po kaming condo unit, 3 million. Mag-down payment ka ng 150, the rest, i-finance natin ang bayad mo for the next 10 years, ganito. So, can you imagine, iba-ibang kumpanya ni Henry C. Iba-iba yung market segment. Pang-malakihang pera, pang-regular na pera, tsaka malakihan, kahit maliit na pera, paminsan-minsan pwede. Nakarinig ka na ba ng kakatrabaho sa SM? Naging multi-millionaire, naging billionaire? Wala. Pero sino kumita ng malaki? Sila. Nakarinig ka na ba sa video, kakaalaga ng video, back manager, naging multi-millionaire? Alam nyo na nga kung magkano ang sweldo ng manager sa bangko. Maliit lang, di ba? Naghahawak sila ng pera ng ibang tao. Pero walang yumaman ng todo-todo dyan. Narinig mo na yung SMDC. Dito may mga kumita na malaki, mga real estate agent, yung magagaling magbenta. Okay? Pero hindi lahat. Nakabenta ka, may 3% kang mali. Okay? So, can you imagine, sa iba't ibang kumpanya, ang kumikita sa Earth sa Gusto, sila, pamilya nila. Tama o tama? Pwede namang gawin ni Ian. Kami na rin ang may-ari ng Orbis Victus. O mag-hire ka ng 10 malulupit na insurance agent. Swelduhan mo ng 100,000 per month. Kotahan mo ng 1,000 kada buwan. Sila. Pag hindi nakakota ng 1,000, tanggalin mo. In short, traditional lang. Sino kikita ng malaki? Kami rin. Pero instead of doing that, nakita niyo si A, nandito si A, kumita ka ng malaki. Nandito si EC, kumikita ka ng malaki sa EC. Ngayon, meron tayo OBI. Imbis na kami na lang ang kumita, sinishare din namin sa inyo. Pero hindi kayo magsisimula ulit. Okay? Anong yung sa mga upline at saka minsan pag nagkakwentuhan tayo? Ang daming kumpanya sa labas tulad natin. Nag-create ng panibagong kumpanya. Simula ka ulit. Walang left, walang right. Samantalang sila rin yung may-ari ng naunang division. Libo ang left mo. Daan ang right mo. Pagsimula ng pangalawang division, burado na, sali ka ulit. Sa ating baliktad, paglabas ng EC, bili ka lang ng konti, maintain mo yung left and right, may innovation. Paglabas ng OBI, bili ka lang ng konti, maintain yung left and right mo, may innovation. Maganda o napakaganda. Actually, mas excited ako dito sa pang-apat . Yung pang-apat, ito yung tinatawag na co-ownership. Co-ownership investment division. Kunwari, kumikita ka na ng malaki, meron kang ipon na 200, 300,000, 500,000. Pag yung pera mo niya, nilagay mo sa bangko, magkano kita? Malaki na yung 1%. Malaki na yung 1%. Sa BDO, magkano yan? 0.8%. Per year. Diyos ko po. Per year. May tax pa yan. What if we can create a division na mas malaki pa sa bangko yung pwedeng kitain? Na kahit ang investment mo, 50,000 lang, 20,000 lang, pwede kumita ng malaki. Maganda o napakaganda? O kasi, yung pera ng company, malaki. Yung pera mo, maliit. Pag yung pera maliit, in-invest mo, income din, maliit din. Tama. Pera ng company malaki, pag in-invest, kita niyan, malaki rin. Kasi malaki, mahaba eh. Mahaba yung pisik eh. Okay lang ba yung pera mong maliit, idikit namin sa pera namin malaki? Para yung kita ng malaki, kitain mo rin kahit maliit lang yung pera mo. Maganda ba yung gano'n? Pero gagawin natin legal. Okay, gagawin natin legal in a form of co-ownership. We will launch businesses na ang goal nito, mabilis yung ROI para mabilis yung paghahati-hatian ng dividendo at net profit. Na tayo-tayo rin ang magpupush, yung tayo-tayo rin ang magpopromote. Na mga necessity naman natin to. So, this is the time na where your money will work for you. Okay, so isipin nyo, iba-iba yan. May mga iba pa tayo yung ilo-launch in the future. So, this is really, really exciting. So, ang goal mo, magparami. Pag nagparami ka, promote yung other division. Pag promote mo yung other division, sa ayaw at sa gusto mo, lalaki yung income mo. Can you imagine, magkakaroon tayo ng division na
Real estate. Real estate, imagine mo to. May left ka ba? May right ka ba? Kunwari, weak leg mo. Weak leg mo, bumili ng kondo. Sa gusto mo, may payring ka. Weak leg mo, nagbenta ng kondo. Sa gusto mo, may payring ka. Bakit? Yung kondong binili, ang may-ari, si Easy. Ang nag-develop, si Easy rin. Ang marketing arm, si Easy din. So, yung profit margin, malaki, pwedeng i-binary. Nagigets yun mo ba? So, yun yung opportunity na kapag malaki na yung network natin, we could negotiate with other companies. So, continue promoting this. We're expecting by August, kailan tayo? August 15. We're expecting by August 15 when we launch this on our executive nights. Okay, isa to sa mga highlight, yung soft launching ng Orbis Victus. So, ginagawa yung website, I think yung Facebook gawa na, yung following para lahat ng mga updates para doon, patulungan nyo kami mag-promote. Okay, we thank you for your continued support. Salamat po sa tiwala. Okay, salamat din sa pagsuporta sa mga plano ng kumpanya. Thank you very much and God bless everyone.